Lugar dito sa Bulacan kung saan madalas tumataas ang level ng tubig lalo na dito sa mga kabahayan at kalsada. Nakadepende ito sa oras at buwan. Kaya nga dito silang kalendaryo at malalaman nila kung anong oras na pwede lumabas ang mga sasakyan, mga motor para makatawid dito sa kalsada. At ngayong oras na to ay inabutan natin mataas yung level ng tubig. Maraming mga dahilan dito kung bakit tumataas ang level ng tubig magkaroon ng malakas na ulan. Ang Hagonoy ay nasa mababang bahagi ng Bulacan at katabi lang ito ng Manila Bay. Maraming bahagi nito ay halos kapantay lang ang taas ng dagat kaya kapag high tide, hirap nang lumabas ang tubig mula sa mga ilog at estero. Kahit walang bagyo, may mga lugar na binabaha kapag mataas ang tubig dagat. Sa area ng San Miguel, papakita ko sa inyo ang sitwasyon nitong kalsada kung saan ito yung madalas na binabaha. Pero dito may ginagawang pagtataas ng kalsada itong drainage. May flood control project dito pero kamusta na ba ang sitwasyon? Nandito na tayo sa Hagonoy, Bulacan. So ito yung area ng barangay San Miguel. Ilang taon na yung nakalipas ka ba napuntahan natin to. Nagsisimula pa lang ginagawan tong bangketa. I think kung yata to drainage eh. Tapos daanan din to ng mga tao. Pero fast forward tayo ngayon, 2026. Mukhang hindi nataasan tong gitna. Kaya ang problema dito, binabaha pa rin. Ito, kuha lang to, kaunting ulan lang kailan. Mga last week of the May lang nagkaroon ng ulan. Wala yun, siguro hindi pa ganun kalakas pero ganito katindi yung sinapit ng mga residente dito. Abot hanggang kuwan talaga yung body ito. Hanggang paa. Tuhod oh. Nangyayari dito, yung tubig hindi siya makakalabas, naiipon. Tignan mo yung bahay dyan kabay, no? Ilang beses ito tinasan, siguro more than 4 na. Kasi kung makikita mo yung bahay dyan, pinaka-floor lapit na sa bintana. Ibig sabihin, ilang beses na tinasan pero inabutan pa rin ng baha. Tapos yung bangketa na ginawa nila dito, putol siya, hindi siya tinasan, no? Sayang, hindi ugtong itong bangketa, putol. Lalakad ka lang ulit dito. Ano, abot talaga yung makina ng motor. Pati mga sasakyan, no? Grabe. Oh. Kunti lang yung pagitan, guys. Ito yung ginagawa nila, tinataasan yung bahay. Tignan mo kabayan, yung tubig dito, wala siyang labasan. Pumapasok sa dyan sa loob. Tapos sa mayari, lumalabas din ulit dito. Yan yung problema dito guys. So, yung kasi nasa low lying kasi itong area ng Hagonoy. Oh. Tignan mo, labas-pasok doon. Oh. Doon pumapasok yung tubig. Dito naman lalabas. Pati yung drainage ng tubig, pinasukan na rin. Oh. Kasi napapalibutan ng mga fish pan itong area ng Hagonoy, particularly dito sa San Miguel. Pero di naman lahat kabayan kasi pagdating natin dun sa kalagitnaan, nakakuha na to. Lampas na sa maayos sa may yung tubig doon sa ibang area. Taas ko lang ng pala. Truck dito ng Hagonoy oh. Ito siguro yung libreng sakay ah. Ayan guys. Tataas talaga yung mga tricycle dito. Matagal na binabaha ito guys kasi pinakalawang na yung pintuan no. Dapat natin doon. Siguro mga ilang meters. Mababa. Hindi pala natuloy yung taas nila.
Alam nyo guys, siguro pag bigyan lang ng pondo to, taasan lahat ng kalsada eh, no? Grabe yung tindahan. Ito para resort pala to. Yes guys. Ito mga ibang establishment dito, tinaasan na nila. Mataas yung motor mo, sir ah. Mataas ah. Ay, ginalawang na rin ah. Hala ka guys, tinan mo yung barangay no. Paitim na. Takot to dito, tinan mo yung tubig talaga. Walang kuhan dito kabayan no. Kaya katagalan kabayan, yung mga gate dito na, nasisira na. Nataasan pala yung kalsada dito. Bakit dito sa dinaanan natin hindi pa nataasan? Dapat sabay-sabay no? Oh, grabe. 10 minutes walk, makatawid lang doon. Dito ayos naman. Diretso tayo papuntang doon sa munisipyo. Kung mataasan lang sana to, mag-i-improve yung kalsada dito. Yun naman no. Dadaanan siya ng mga tao eh. Dito nagkakambahin din naman yung ulap guys. Oh. Sobrang itim na. Parang papasok yung bagyo. Lakas pa ng hangin. Kanya katindi. Kasi nataasan na itong kalsada, pero doon sa gitna wala. Ano to sir? Ilog to? Ano to? Ilog? Yes. Mataas po din yun. Grabe malalim. May baka ulit pala dito. Ulit talaga yung tricycle pala dito. San Agustin na. Ayan. Medyo mababaw lang pala yung tubig. Ganun din pala yung taas. Puro baha to dito guys. Pwede na magbangka. Ito malalim pala. Grabe.
Ito, mga ganyan tricycle sir, abot sa kwan yan. San Pascual yan. Yung mas may mataas pa dyan. Mas mataas pa dyan? Oo. Eh, sasakyan namaya. Ah, depende pala per barangay ito. Ito na yung Hagonoy kwan guys. Pinakabayanan niya. Aurora Plaza na pala to. Dito na tayo sa pinaka-downtown ng Hagonoy, Bulacan. So, ang laki ng pinagbago 2 years ago nung napuntahan natin to. Itong kalsada, mababa pa. Pero ngayon, tinaasan na. At tapos na rin pala. Itong harap to ng Pure Gold, Aurora Plaza, Hagonoy Commercial Complex. So, nataasan na rin itong kalsada dito. Ito po yung sa simbahan, no? So, may improvement daw kasi dati yung baka kabayan, umabot dito. Ngayon, wala na. Ayos, so at least unting-unting ini-improve yung kalsada guys. Ang laki ng tinaasan nito. Yan naman yung kabayan. Ito yung simbahan, no? Kanya kababa dati, oh. So ito kasi hindi siya inabutan ng tubig. May kwan pala dito. Meron siyang water pump, oh, para ilabas yung tubig dito sa drainage area. Ayos. Lagi mukhang safe na yun kung dito. Hindi naabuti ng baha guys. May improvement na rin sa mga ilang kalsada dito sa barangay ng Hagonoy, Bulacan. Tulad nitong sa San Miguel. So una nila ginawa itong drainage sa left and right. So naiwan itong kalsada. Request ng mga residente ay sana taasan na rin yung mga tricycle kabay. Nakikita mo yun. Malaki yung maintenance sila dyan. Bukod sa change oil, sa gulong, pati yung mga bearing, mga kadena, yung welding kasi madalas kinakalawang dahil sa yung baha dito. Ang dahilan pala nito ngayon ay high tide yan. May mga oras dito na walang tubig, may oras naman na may tubig. So madalas to umaga, gabi. So depende pa sa buwan. May ilog at sapa dito, area ng Hagonoy, halos sa papalibutan. So natural talaga na flood prone ng Hagonoy dahil nasa delta area ito, na maraming ilog at daluyan ng tubig na patungong Manila Bay. So kapag tuloy-tuloy ang ulan sa Bulacan at karating probinsya, mabilis umapaw itong ilog. So bukod sa tricycle na modes of transport, meron din ditong bangka. So alternatibong transport, madalas dito dumadaan yan, no? Para mabilis din yung biyahe.